of course, ng teaching ministry kasi nga, magti-teach, magpi-preach siya sa ating ngayong araw. Wala pong iba. With the love of the Lord, malakas na palakpakan, Sister Lina Santos. Ayan, upo na lang po. Wala na magsisiyar, ha? Minus na naman kayo sa graduation points nyo. Magandang umaga po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Amen? Amen. Alam nyo, itong nakaraang araw, mula nung nakaraan ito, mula nitong Wednesday, ano yung kapistahan na naganap? Fatima. Very good. Pista na rin. Huwebes, feast day ni Saint Matthias. Nandito tayo ngayon sa room ni Saint Matthias. Amen? And then, andito ngayon tayo, Ascension, ano ngayon? Sunday. Pasalan naman natin tayo. Tulad ng pasasalamat ko kay Brother Ricky, ako po si Sister Lina, batch number 1 ng LSS, Life in the Spirit Seminar. I was baptized po October 11, 1980. We were around less than 50 at the time. And then, from then on, naganap na po ang mga sunod-sunod na Life in the Spirit Seminar sa pamumunan ng RVM sister na Sisters Felicitacion Oben, RVM, at ni Father Rene Frias, na dati nating spiritual director dito. Isang pare natin sa Santa Clara. Ako po ay hindi taga Santa Clara. I hope magugulat kayo. Pero dito naman ako pininegan sa Santa Clara. Parokya po ako ng San Ildefonso. Pero, parang hindi nyo ako nakikita lagi dito, doon naman ako nagsisimba. Pero dito ako, tinawag ng Panginoon upang makapaglingkod sa inyo. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, where you are is where God wants you to be. Amen? Amen. So, nandito po ako sa harapan nyo ngayon. At gusto kong simulan ang ating talakayan. Kaya tayo maganda. Maupo na lang kayo. Maupo na maayos lang. No? At maraming salamat po, Panginoon. At niloob mo na makaisa ko ang mga servant leaders na ito sa aking harapan ngayon. Mga kagalang-galang, kabanal-banalan, kapita-pitagan, servant leaders ng Santa Clara Montefalco Parish. Ngayon po ay dinudulog ko sa inyo na buksan mo ang kaisipan, ang pandinig, at ang puso ng bawat isa na magiging makabuluhan at makapakipakinabang ang panayam na ito sa araw na ito. Ang lahat ng ito, Ama, ay dinudulog namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng mga panalangin ng aming mahal na ina, si Maria, na aming ina, at unang charismatic, the Mother of all Pentecost, and Our Lady of the Apostles. Ang lahat na ito ay tinutulog namin. In Jesus' name, Amen. Santa Clara de Montefalco, pray for us. Sabi kagabi ng isang pare habang ako ay nakikinig ng sermon, Ascension is not separation. Kasi di ba, pagka may umaakyat, umaalis, di ba? Ano nangyayari? Di ba, minsan nalulungkot tayo, di ba? You know, parang pag namatayan tayo, parang ito na ba ang katapusan? Pero tingnan niyo kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon. Kung mababasa natin ito, balikan itong buong readings ng Mayo, John 14, 15, 16, and 17, ito ay mga pamamaalam ng Panginoon. At
pagtugubili niya na hindi na tayo iiwan ng isa. Isusugo niya ang banal na Espiritu Santo sa sino mang humihingi sa Kanya. Amen? John 14. And in Luke also, andun din po yun. Sabi rin ni Father Chris kagabi, yung ascension is about our destination. Nakita na rin natin yung mga panayang kahapon, kanina yung pabili ng Monsi, na this world is not our destination. Ascension is about our destination. The Lord is preparing us through the empowerment of the Holy Spirit that He is giving us to prepare and become citizens of heaven. We are not meant to become citizens of this world. Sabi nga ni Monsi, see you in heaven. Yan ang sinasabi din sa Acts 5:28. We are destined to become citizens of heaven. Kamakailan lang sinabi rin ni Pope Leo XIV, dito lang, sa mga Portuguese sa São Pedro Square. He recently said, our ultimate homeland is in heaven. Kaya itong pagpupuspos, pagbaba ng banal na Espiritu, magaganap sa linggo, Ascension ay Pentecost Sunday. Ito ay sa atin na papaalala. Kaya lang, tayo mga Katoliko, pag Pasko, happy, di ba? Ang daming celebration, ang daming party, regalo, di ba? Mahabang celebration. Yeah. Pagka Holy Week, ganoon din. We look forward to long weekend. Staycation, Boracay, beach, no? Pagka Holy Week. But sa Sunday, ano kaya ang preparasyon ang ginagawa ng mga karaniwang Katoliko? Mag-beach, mag-malling, yan. Hindi natin alam na ang magaganap sa linggo ay birthday, sabi nga ng mga speakers kahapon, birthday ng simbahan. Happy birthday sa simbahan. Tayo yun. Birthday natin lahat. Diba? Kaya lang minsan, natin yun. Hindi kasi importante, Pentecost. Pentecost. Gregalian is a Greek word na ang ibig sabihin ay Pente. Meaning, 50 araw after His resurrection. So, yung iba naman sila sabi, 40 days after resurrection, 10 days after His ascension is Pentecost Sunday sa linggo natin. So, napakaganda ng plano na ito ni Monsi. Bakit? Yung renewal na sinasabi niya, ay talagang napapanahon. Nasa St. Matthias, na meron tayong Our Lady of Fatima, gumabay sa atin. Nandito tayo ngayon in preparation, Ascension Sunday, in preparation for next Sunday, which is the birthday of the Church, Pentecost. Meron isang pare, ang pangalan niya, si Father Bob McConaughey. American Christian, pero medyo retired na siya. President siya ng Manila. He has given a lot of recollections. And right now, he is the spiritual director of some seminarians. Sabi niya ni Father Bob McConaughey, para sa kanya ang kalagahan ng banal na Espiritu Santo. In my 48 years as a priest, 48 years, I have delivered about 26,000 homilies. And never in my life did I not ask the Holy Spirit to guide me as I prepare my homilies. And whenever I sit in the confessional, he said, I also invoke the Holy Spirit and implore and say, Come, Holy Spirit, fill me with your love. Send me forth and kindle in me the fire of love. Amen. So, anong kailangan natin? Pare na yan. So, kailangan tayo rin naman. Ano bang nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid? Kalimutan na natin ang Senado. Huwag nyo lang pagkinin yung damit ko. Nakakatakan nga. Kung ano man ang nare-repeat. Wala. Wala pa impeachment. Bukas pa impeachment. So, ayun lang. Ano nangyayari, di ba?
siyempre, alam natin, grabe ang corruption, flood control, and all that. Pagka meron mga bills tayo in Congress about abortion, about divorce, contraceptives, same-sex marriage, alam niyo, approve na yun sa ibang bansa, ano ha? Social media, pornography, drug addiction, breakdown in morality, wala na, basta ginagawa naman nila lahat. Bago, ito na. Hindi lahat ng gumagawa ng mali, dahil ginagawa ng marami, lumalabas sa tama sa ating kanya. Kaya tayo pinibigyan ng Espiritu Santo. Tayo ay usikin. Ano man yan? Kahit lahat ng senador, ginagawa yan. Manatili ka, maninitigan ka, hindi kaya. Kaya may Espiritu Santo. Meron tayong tinatawag na sa kasalukuyan, culture of death. Ayoko mag-English. Tama na yung ano ko. Papa-abort ko na lang ito. Culture of death. Euthanasia. Ano ka na nagagastos namin yan? Ang plug na lahat. Yung mga life support system na yan. Yan yung nangyayari ngayon. That's what we call culture of death. Meron din tayong tinatawag na culture of self-invention. According to Bishop Bob Byron of Minnesota. Na kung saan yung gender mo, leave it blank upon birth. Mamimili ka na lang. Pagdating ng tapat na gulang, kung gusto mo maging F or M. Dahil ikaw ay pinanganak na lalaki, pwede kang mag-F. Culture of self-invention ang tawag ito na yan. Nangyayari na yan sa several states in America. Also, meron din tayo tinatawag na culture of I deserve it, or a strong sense of entitlement. Ito hindi ka na kailangan maging senador. Nangyayari na yan sa bahay, sa pamilya, sa simbahan, sa community. I deserve. I have a strong sense of entitlement. Mas nauna ako sa'yo. Senior yan. Diba, no? There are also, what else is going on around us? There are lukewarm Catholics around us. Yung mga Katoliko na, tamlay na. Yung pupunta na lang pag may kasal, binyag, libing, o birthday niya, o Ash Wednesday. Kaming tao sa simbahan, sinasabi mo. Yan ang mga lapsed Catholics. O kaya Apipiria Catholics. Namimili lang sila kung ano yung... Pag kailan silang punta sa simba, hindi linggo-linggo. Ano bang meron ngayon? Hindi ko kailangan yan. Pag ano na lang, pag birthday ko, o that anniversary ng nanay ko, sisimba ako. And so on. Meron tayong mga lapsed Catholics. Dating Katoliko, na dahil sa akin, dahil sa iyo, hindi na siya naging Katoliko. Dahil sa masama kong halimbawa. Katoliko ka nga, simba nga ng simba. Ano naman ang ugali mo sa bahay? Bakit ang tao ka lang? Marami ang hindi na naging Katoliko dahil sa akin, dahil sa iyo. Now, we also have naman yung mga recovery Catholics. We are trying to recover, to renew our baptismal vows. The baptism of the Holy Spirit that we receive sacramentally, and also the sacrament of confirmation, wherein we become soldiers of Christ through the gifts of the Spirit. Kaya lang, bata tayo ng sanggol Di ba? 1 taon, 2 buwan, binigyan tayo. Walang kabuluhan. Hindi natin naiintindihan kung ano yung nangyari. Ang sumagot sa atin, ninong at ninang. Di ba? Yan ang nangyayari sa ating kapaligiran. The greatest need of the church today ay hindi mga bagong liturgy, mga bagong batas, or new theology, mga bagong kaisipan na magagaling sa Santo Papa. All this without the Holy Spirit is like a dead body. A soul without a soul. A dead body. We desperately need someone to take our hearts of stone and turn it into a heart of flesh. Yung sensitibo sa pangangailangan ng tao. Madali kang makiunawa. Madali kang makisimpatsya. Madali kang
maantig ang kalooban mo. No? Tawagin mo. We all need the fresh outpouring. That's why maganda ang programa ni Monsi. Renew among the parish workers the role of the Holy Spirit in our lives as servants, leaders of the church. Servant leader, Sister Marina, tingnan mo siya. Ang tagal na niya sa simbahan. Sabi niya, 89? Oh, 89 years old siya. We need people who are churched energetically with the Holy Spirit. Why? The Holy Spirit will give us the empowerment, the gifts, as mentioned kanina ng ating moderator, si Brother Ricky, and identify these gifts. Aside from that, the Holy Spirit also gives us fruits, bunga. No? Kaya, ano ngayon ang nangyayari sa atin? Why do we feel so worried, anxious? You know, pag may problema tayo, and doubtful in times of trials, nahihina tayo, nananamlay tayo. Why? Bakit? Because we rely so much on ourselves. Ako. Mas matalino ako. Mas mataas ang pinag-aralan ko. Ako. Sa bahay, sa mag-asawa, ako. Who is always right. Kaya nagkakaproblema tayo. Yung problema mo, ikaw, sinasarili mo. As if you are God who is in control. What is your number one problem? Financial? Relational? What else? Physical appearance? Job? Surprisingly, none of the above ay problema natin. Ang problema, nagsisimula sa bawat isa sa atin. Let us accept the fact na ang problema ay nanggagaling sa atin, sa sarili natin. The way we think, the way we reason out, the way we react to things and situations, this is my problem. Masyado akong biased dyan sa politician na yan. Ayoko dyan sa leader ng worship na yan. Ayoko dyan sa lekom na yan, nagbabasa na yan. Ayoko dyan sa lay minister na yan, tumanggap ng communion niya. Kilala ko yan. The way we think. They are often within you. Your bad habits, your distractions, your attachment to comfort, your tendency to quit when things get difficult. Ayoko na. Where is your sense of commitment? Wala. If your sense of commitment depends on your emotions, our emotions fluctuate. You know? Paiba-iba yan. Minsan high ka, minsan wala, minsan naman, okay lang. Kasi nga doon yung dapat ka ko. Yung Zumba group, whatever it is, that is bringing it together. But ang focus, hindi si Lord. We cannot do all this without Holy Spirit. Who is your helper? Advisor, teacher, counselor, or defense attorney? Ang galing. We cannot lean on people. Hindi tayo pwedeng umasa sa tao. Bakit? Ang tao, they come and go. Dati umaasa ko sa asawa ko. Brother Jen, pag ako, okay ba to? Brother Jen, tanong ko ano. Wala na siya. People come and go. Lean not on material things. They too are fleeting. Lumilipas yun. Lean on God, the Holy Spirit, for He is good and constant. The late Jaime Cardinal Sin said, and I quote, ignorance of the Holy Spirit does us more harm than good. Ignorance. So, tayo mga Katoliko, mga leaders na rin, sometimes, we pray to Jesus. We pray to Mama Mary. Di ba? Tama naman yan eh. Wala naman problema doon. But seldom do we ask. Nagsumawa sa banal na Espiritu. Ito yung isinugo. Kumbaga, yung earthly mission ni Lord, ni Jesus, natapos ngayon. Yung ascension niya. But, ang Holy Spirit, ang isinusugo niya
Pero yung pagsusugo na yun, binabaliwala kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam ang kahalagahan. So how can we be helped by the Holy Spirit? Invite. Invite the Holy Spirit in our life. Kasi alam nyo, sabi nga ni St. Charles Borromeo, the Holy Spirit will not move unless He is loved, where He is invited, and where He is expected. Pag hindi mo siya inimbitahan, inanyayahan sa buhay mo, at hindi siya welcome sa pamumuhay mo, dahil kaya mo naman sa sarili mo ang problema, lahat. And He knows that He is not acknowledged. Hindi siya, ganyan siya. Hindi siya mapanghimasok. Yan ang isang katangian ng banal na Espiritu. Kaya ang karamihan ng mga anta about the Holy Spirit is, come, Holy Spirit. Inaanyayahan kita. Yan ang isang Diyos na, na hindi siya mapanghimasok. No? Ipipilit niya yung sarili niya. He wants to be invited. And He comes when He is invited, when He is welcomed, and when He is expected. Paano ba tayo matuturuan ng banal na Espiritu? How can I best be helped by the Holy Spirit? Hindi ko na alam itong mga tanong yan. Hindi ko lang kung nagmamatch yung sinasabi ko. Kasi yan ako. Hindi pa yan. Nang si San Pablo, tinanong niya yung kanyang mga alagad. Sa Acts 19 verses 2 to 3, yung mga Ephesian disciples, tinanong ni San Pablo, sabi niya, kayo ba ay tinanggap ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Ano ang sagot na kanila? Kay San Pablo ng mga Ephesians? Ni Roel, alam mo? Hindi. Sabi ng mga Epheso, hindi po namin alam na may Espiritu Santo pala. Siguro nila. Ulitin ko. When the Ephesian disciples asked Paul told Paul when asked in Acts 2, in 19, 2 and 3, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Ang sagot nila, disipulo na yan, ha? Yung mga Ephesians. Hindi po, sapagkat hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Siguro nila. Pero kayo, hindi na kayo mga Ephesian disciples. Narinig niyo na at alam niyo na, inilalatag yan sa mga ebanghelyo, sa mga readings na meron palang Espiritu Santo. So let us not take this Holy Spirit for granted. This is the role that the Holy Spirit has. Who is the Holy Spirit? It comes from the Hebrew word, ruah, which means hangin, hininga. No? Sometimes, hindi ka tayo makarelate kasi sa Holy Spirit eh. Unlike God the Father. Ang God the Father, may tatay tayo. Ang God the Son, lahat tayo anak. Babae, lalaki, mga anak tayo. Pero pag sinabing Holy Spirit, hindi tayo makarelate kasi iba-iba yung simbolo ng Holy Spirit. But the Holy Spirit, my brothers and sisters, is the love, the combined love of God the Father and God the Son. The combined love. It is love. Combining in union. Na pag hiningi ninyo, dalawa bali na yung nagbibigay sa atin. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Through the Holy Spirit. Di ba? Very powerful. Although we pray in Jesus' name, yes. Although we pray, God the Father, a Creator. Pero when we pray to the Holy Spirit, it is the Father and the Son working through the Holy Spirit. Mas powerful. Hindi naman natin binabaliwala. That also is always. But then, ang tinuturo ngayon, sa panahon ngayon, mayroong banal na Espiritu. The symbols of the Holy Spirit. Kagaya ng sinabi ko nga, water, tubig. Nung umahon si Jesus, nung baptize siya ni John the Baptist, di ba? Lumabog siya sa tubig at and then narinig ang tinig mula sa langit, this is my beloved Son, whom I am very well pleased. Water ang symbol.
And then, First Pentecost, the symbol of the Holy Spirit was fire, tongues of fire, na nag-appear sa mga apostles. Sabi ni Monsing 11, plus St. Matthias 12, plus our Blessed Mother, tongues of fire appeared on top of their heads, which means energy, no? Power, actions during the first Pentecost. Another symbol of the Holy Spirit is oil, the anointing of oil. Every time we are anointed by oil, in the mark of the sign of the cross, in the name of the Father, the Holy Spirit dwells in us. Dove is the most common symbol. Sabi niya, isipin mo, ano naman naging Holy Spirit yan? Kalapati. Ang dami kong kalapati sa bahay na alaga. Ibig sabihin ba, ang dami kong Holy Spirit sa bahay? Symbol lang yan, kapatid. Dahil parang ang ibon na kalapati, di ba? Parang mga napakaamo. No? Para bang hindi mananakit. Yun ang naging symbol. Nung baptism ni Jesus, symbol na Holy Spirit in the form of dove. Cloud and light also, form of the Holy Spirit yan. Yan ay nangyari nung panahon ni Moses, na every time appear siya sa tent with the Lord, clouds ang nakikita. Light. I am who I am. Sinasabi yan dahil ang usapan nila, cloud and light. And Mount Sinai. Mary, our mother, was overshadowed by clouds and light also. When the angel Gabriel announced that she would be the mother of a Savior. Also, cloud and light. Ngayon, ano kaya naman, pag ikaw naman ang humihingi, ano kaya ang simbolo ipapakita sa'yo? Don't wait for the symbol. Just wait what will happen inside. There are many titles given sa ating Holy Spirit. The first one is the pledge of eternal life. Pledge, pangako ng garantiya. Sa 2 Corinthians 1:22, God has given us His Spirit in our hearts as a guarantee that all His promises would be fulfilled, including the promise of eternal life dwelling in heaven with God. So pangako, may pangako. Paniwalaan natin yung pangako. Hindi lang basta sino-sino, hindi politician yung nangangako sa atin, hindi yung mga kagawad dyan o mga o sino-sino nangangako, asawa natin, pamilya. Pero ito pangako ng Panginoon. Eternal life, garantiya, garantisado sa atin na humihingi, sumasaklolo, nagsusumamo sa tulong ng banal na Espiritu. Ephesians 1:14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubusan ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Espiritu na. Lahat. Pangako na. Another title of this Holy Spirit is isang guro, teacher, helper, patnubay, tagapagpaalala. Di ba? Meron ka ng teacher, meron ka pang gabay, di ba? Meron ka, ang dami na. Kaya yung mga estudyante, yung mga anak nyo, tinuturuan nyo, no? Yung mga lola dito, nagtuturo sa mga anak, pray to the Holy Spirit. Nasa oras ng examination ng apo nyo, ng anak nyo na inaalagaan nyo. Sister Leonie, ginagawa mo, very good. Ask the Holy Spirit. Hindi mamamaga ka, bakit 17 ang inuha mo? Tinuro ko sa iya. Hindi. Tanungin, banal na Espiritu, lahat po ng pinag-aralan namin, sana po ay maalala ng anak ko, bukas o ng apo ko, sa oras ng isang bukas, sa tulong ng banal na Espiritu na magpapaalala sa kanya. Di ba? Halimbawa, ayun din, tatawagin tayo, o kaya, uusigin kayo, whatever it is. Doon na tayo. Huwag kayong matakot. Basta sumasa akin ng banal na Espiritu. Hindi ako matatakot. Walang hadlang ang magiging dahilan upang hindi ako tumayo sa harapan niyo ngayon. Amen? Palakpakan po natin. Pag tayo, kagaya ko, halimbawa, in my years, 46 years na charismatic renewal, in 1980 hanggang ngayon, almost 47,
There were many times, nagpapalaki ako ng anak, 8 months ang bunso. 10 years old ang panganay when we first started, kami ng husband ko. Imagine, nagpapalaki ka ng anak, bigla kang tinawag sa ganitong gawain. Ngayon, looking back, nalagpasan lahat siya. Hindi naging hadlang. There was a time na hinihita ako, giving a talk. But during the entire talk, Sister Marina, walang ubo, walang pamamaos, walang anumang naramdaman. Amen? Palakpakan natin. There was also a time I was running a fever when I was giving a talk. Sabi ko, Lord, ang hirap. The more trials, the closer you become to the Lord, the closer you are to the Lord, the more trials will come your way. Why? Nowhere in the scripture, God promises na mag-serve ka, mawawala lahat yung problema mo, tatama ka sa loto. Walang ganun. Wala akong ganun. Nowhere. Sabi ni St. Rose of Lima, the cross, the only way to heaven is through the way of the cross. The stairway to heaven is through the carrying of your cross. But how can we do it? How can we do it? Yung mga servants, the empowerment, the Holy Spirit in us. Always. Huwag niyo sasabihin, kaya ko yan. Nabasa ko na yung gospel na yan. Pag nagbabasa ka na yun. Hala. Yung tono ng boses mo. Yung pronunciation mo. Ano ba yung dialect mo, lumalabas yung pagka-Bisaya, Ilocano, pagbabasa ng salita ng Diyos, di ba? Yung mga ganun. So, but when you invite the Holy Spirit, Lord, take over me. Make me nothing so I can be something for you. Yun lagi. Hindi yung mayabang, naibigay ko na yan. This is my bread and butter. No. The Holy Spirit will always make pahiya sa iyo because it is pride na umiiral. Ang kailangan lang, kababaan lang. Make me nothing so I can be something. Lord, I know that today, I cannot do anything without you and I handling it together. Together. He is also called prosecutor, taga-usig. He is the small voice in our mind. Yung conscience baga. Kung may conscience pa tayo. Sabi nga ni Bishop Ted Bacani, sometimes our conscience become numb, manhid na. Di ba, no? Wala nang konsensya. Nagiginaw kayo? Patayin natin kaya ang hangin. Dapat daw nakataas, sabi ni Sister Leonie. Mga kapatid, nagiginaw itong mga tao dito. Masyado na, ayun, yung belt. Bro, nakababa sa kanila. Pakitaas mo lang. Bro, Bon. Yung vent, no? Nakatutok eh. So, yan. Yan, okay. Thank you. Sino pa? May problema. you know, sometimes, ganyan tayo, distract tayo ng kalaban natin yan. Pero huwag tayong padadaig. Okay? Holy Spirit is with us. So, bilang taga-usig, sa John 16, 8-11, sinasabi, pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan at tungkol sa paghatol ng Diyos. The Holy Spirit is not trying to shame us, so pahiya tayo. But, ang gusto lang ng Panginoon, doon tayo lagi sa tama. Yung ayon sa kalooban ng Diyos. Divine will. And He prosecutes us. Iniusik tayo so we can turn to the next role of the Holy Spirit, that of a defense attorney. Meron tayong defense attorney. Paraclete ang tawag dyan. Paraclete in Greek. Greek means self-defense attorney. A spokesman. Kung kayo dinala sa sinagoga o sa harap ng mga may kapangyarihan o panglitisin, huwag kayong mabahala kung paano niyo ipagtatanggol ang inyong mga sarili o
o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Very many times in the community, meron kaming on the spot ni Brother Yanni. Minsan tatawagin na lang ako, on the spot, wala sa program, wala sa guni-guni, wala sa ano yan. Pag tawagin natin, hindi ko magagawa. I do not call on the Holy Spirit to give us an insight or a summary or whatever insight sa community during prayer meeting. So on the spot, the Holy Spirit work us. Bulong ko na yun. Hindi ako nagsasabi, Holy Spirit, tinawag ako ng tatay yan. Deep inside, in silence, listen to God's voice. And then He will open your mouth and say His message. He is God bringing gifts. God bringing gifts. You know that the Father created everything around us. We know that the Son is the Savior, the Redeemer of our world. But this Holy Spirit is God bringing gifts. The Sanctifier, tagapagpabanal sa bawat isa sa atin. Siya ang naghihiwalay sa atin para sa Diyos at sa araw-araw na binabago ang ating puso para makatulad tayo ni Kristo. Sa Isaiah 11, 1-2, there are 7 gifts of the Holy Spirit na tinanggap natin ng tayo binyagan. Iyan ay ang, picture muna tayo. The 7 gifts. We have wisdom, understanding, counsel, knowledge, piety, fortitude. Ito, hindi ko mabasa. Wisdom and, ano to? Hindi ko mabasa to. Yung ginawa ko, hindi ko mabasa. Okay, thank you. Knowledge, okay. Knowledge. Knowledge. Sabi nga Roel, Noel. Yung ang binigay sa atin, tayo ay most bata pa. Kaya, pag sinaway tayo ng nanay natin na maliliit pa tayo, yan yung meron na tayong mga gifts na yun. Binigyan tayo. Knowledge, wisdom. Yung 7 gifts yan. Kaya alam mo na, ako yan, mapapasok ako dyan. Kaya, mali ito, sabi ng nanay ko, ito daw, lola ko, sabi ng tatay ko. Yung mga maliliit na bagay. Hanggang 7 years old, first communion, first confession, communion, and all that. Ito ang suma sa atin na yan. Ha? Yan. Piety, knowledge, understanding, counsel, and all that. Hindi ko na isa-isahin na. Yung counsel, yung supernatural gift to know what to do. Especially in moments of temptation and decision-making, yung knowledge or counsel. Yung wisdom, ito yung kakaibang karunungan na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng pagsisimba tuwing linggo o pagsunod sa mga kautusan, sinasabi yan sa catechism ng mga bata, ng mga schools, no? And all that. Ngayon, hindi lamang yan ang binibigay ng banal na Espiritu. Sa 1 Corinthians 12, 8-10, the charisms of or gifts of the Holy Spirit are special gifts given to individuals for the benefit of the community. Yan, wisdom, knowledge, discernment of spirits, faith, healing, miracles, prophecy, tongues, interpretation. I would like to focus on discernment of the spirits. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi yung wisdom, knowledge, medyo madali na intindihin, no? Piety, yung pagpapractice mo ng mga bagay-bagay na religiosity, you know, paano yung mga ganun, no? And then, discernment of spirits. Spirits yan. Marami pala yan spirits, no? It is the evil spirit, your human spirit, or the Holy Spirit. Saan nagagaling yung iniisip mong desisyon na gagawin ngayon? Yan ba nagagaling sa buturan ng puso mo? O yan idikta lang ng kapwa mo? O dikta yan? O inspirasyon galing sa Holy Spirit? Discernment. Ito yung pagsusuri. You know? Lilimi na saan ba galing ito?
Ako ba ay babalik sa Saudi o sa Dubai? Ako ba ay, yung mga major decisions in life, mag-aasawa ba ako, lalabas ako, mananatili na ako na ganito, magpapari ba ako, or something like that. Discernment of the Spirit. We cannot do it alone. We ask the Holy Spirit. Maybe we can ask our mother, our father, kung meron ka, may lolo, or somebody in the community, like if you have a spiritual director. But rely mostly in your prayer time during the Holy Spirit. Now, these gifts, the 9 gifts na binabanggit, ay sometimes called charismatic gifts. Charisma, meaning charisma. Alam niyo na, kahit hindi kayo nasa LSS, nasa prayer group na Santa Clara Charisma, lahat kayo charismatic. Lahat kayo. Lahat tayo, you and I, are charismatics. Why? Because we were given the gifts of the Holy Spirit, baptism and confirmation. Charismatic kayo. You are blessed, you are gifted. But how many of us remember that in our day-to-day life? Charisma, ano pa dyan? Hostile kayo sa mga prejudice kayo sa amin, sa mga charismatic. Charismatic ka din naman. Lahat tayo. Iba nga lang, hindi lang ako lekong, hindi ako MBG, hindi ako AP, but all of us are gifted because all of us are loved by the Father and the Son. That's why we are empowered by the Holy Spirit. Amen? So, hindi lang gifts ang binibigay ng Banal na Espiritu Santo. Ang galing talaga niyan. Kaya gusto ko yung love na love ko yung Holy Spirit na yan. I remember during one of the anniversaries, may mga youth dati, Sister Lina, sabi niya, o kamusta na, saan na kayo? Hindi ko na ma-recognize ang mga pangalan, ganyan, kasi nagkaasawa na. Ay, naalala ko kayo, antok ng Holy Spirit. Parang ganun ba? Naalala na yung Holy Spirit. Kung kailan, yung ganun po. Yan, Sister Marina, isa pa rin. Holy Spirit po ang tinok niya sa amin. Ganun ba? Ano about Holy? Basta Holy Spirit. Basta sa Holy Spirit. Okay. Meron din siyang mga gifts, mga fruits. May bunga. May bunga. Hindi lang ang nakikita dapat. Isang charismatic. Kahit ayun, lahat servant leaders are charismatics. Amen? You are gifted. Amen? Huwag kayong na, ayoko na, hindi ako dyan. No. Bakit namimili ka ba? Pinili ka ng Diyos. Lahat tayo pinili. Makasalanan o mabuti man. Pantay-pantay. For God, what is important is that the title or position that you hold on to. What we seek as we serve. Who do we seek as we serve? Jesus, our Lord. And the title that we all must have and must possess and treasure is that we are all the beloved sons and daughters of God. Amen? Beloved kayo lahat. Tayong lahat. Kaya hindi yan ibinibigay lang sa amin. Sa ating lahat yan. Ang mga fruits bunga ng Holy Spirit ay ang Galatians 5:22-23, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Control, self-control, pagpipigil sa sarili. Galatians 5, sa baba. Ano ang tanong? Anong mahalaga? Yung gifts o fruits? Fruit? How many say gift ang mahalaga? Taas kamay. Saan ang mahalaga? Fruits? Taas ang kamay. Diba? Wala? Wala. Wala. Hindi ko alam. Fruit? Fruit? Fruit of the Spirit. Well, you cannot have the fruits if you do not have the gifts. But you should have both. Pero, ang higit na nakikita ordinarily sa buhay ng Kristiyano ay ang mga fruits of the Spirit. Kung ikaw ba ay masayahin, makapigil ang dila sa sarili, mapagpigil, o simula ka na kapayapaan, inspirasyon ka, yung mga ganun, yun ang nakikita.
Hindi yung how you pray over, may gumaling, may gumawa, may ganun. Hindi yun na ganahin. And this discernment, yung sa sarili natin lang yun. Hindi natin alam nakikita ng iba. Pero ang bunga, yun. Pero ang lahat, pareho naman yung mahalaga. Hindi naman natin kasi pag-away-awayin, no? We both need them. Right? Now, we do not grieve the Holy Spirit. Why? The moment we do not manifest in our lives the fruits of the Spirit, that is where nalulumbay ang banal na Espiritu. Ano ba naman yan? Servant leader, parokyano, pero ang ugali, marim-marim. Kasok lang. Ayoko na yan sa Santa Clara. You know, in any community that you try to transfer, you will meet the same quality, the same kind of people. Wherever you are. It is me, you and I, who needs to change our attitude towards others. Well, lumipat naman sa San Roque, sa San Jose, sa San Ildefonso, sa Don Bosco. Pare-pareho din yung tao na yan. Iba-iba yan. Ito lang yan, how you respond and react to people. What must we do now to receive the Holy Spirit? Ano po, anong oras ako matatapos? What must we do to receive? Siyempre, sinasabi yan sa Matthew 10:1, 22, verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive. Pero sa ating mga tao, alam mo, karamihan tayo. Anong sabi nyo kay Monsi, ha? Gawing stable to next time. Kasi, umuuga eh. Kasi, ano ko nandiyo, wala ko nandiyo eh. Hindi stable eh. Baka ako dok sumako. Hindi na yata ako. At gano'n, hindi na tama rin, tama. So, believe that God loves you. Believe. Naniniwala ba kayo? Mahal tayo talaga ng Diyos. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ang dami-dami kong problema? Tuloy-tuloy. Walang katapusan. Namatay nanay ko, namatay kapatid ko, namatay pa yung asawa ko. No COVID. Subok. Huwag ka na magtanong, why me, Lord? Why me? Bakit? Ang Panginoong Jesus ba? Nag-complain ba siya sa Father? Bakit ako pa, isang anak mo, ako pa ipapadala mo? Bakit hindi si Pedro, si Juan, si... Di ba? Tayong magtaka. Mahal tayo. That's why this cross and sufferings will lead us to heaven. Believe that there is no sin on earth that heaven cannot forgive. That's why we have the Divine Mercy chapter. There is no, sabi nga ni St. Faustina, there is no greater sin on earth that heaven cannot forgive. No greater sin. God's divine mercy is unfathomable. Hindi malirik, hindi maunawaan, walang kaubusan, hindi nauubos. Believe that God wants you to have a personal relationship with Him. Personal. Do you have that kind of relationship? Personal. Believe that God did not create you in this world to be remembered, but to prepare for eternal life. Believe that you were not put here on earth to be remembered. Na pag namatay ka, meron kang picture dyan. May ribulto ka dyan. Ito, president ng Legionary for 25 years. Ito, parish priest namin for 30 years. Ito yung mga certificate of, there are sources of pride. When you get to heaven, if hopefully we get to heaven, God will not ask you, laki ng bangkang mo, saan nang galing yan? Kami siyang mga mansion at helicopter na yan sa buhay mo. Di pa WH na. Pag nagtanong ka sa Panginoon sa'yo, God will not ask you for those things. But God will
register the different parts of your body and find the many scars, peklat na gumaling dahil sa mga pagsubok na nalagpasan mo. Amen? Scars. Hindi yan mga medalya, mga kamayamanan, hindi mo yan madadala. Ang peklat, pag namatay ka din, madadala mo yan. Kasi nakatatak yan dyan. Sama ng loob. Pag papatawad sa biyanan na hindi mo mapatawad, pero napatawad mo. Yan ngayon ang tatak mo, pagharap mo sa Panginoon. Amen? The scars. Believe and you will see. Believe and you will see. Not believe or not to see is to believe. Diba na tayo? Not to see is to believe. But believe and you will see. Believe that the Holy Spirit is here to give you new life in the Spirit. When people ask John the Baptist, Jesus, and Peter, ano ang gagawin namin kung tinanong siya ng mga tao? They all gave one answer. Repent. Repent. Mark 1:15 and Acts 2:38. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa banal na Espiritu. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Inom muna po ako. Gusto niyo tubig ko? Alam. Galing yung kape ko. Yung isa. Inom siya, inom rin ako kape. There are 3 C's. So repent na tayo na. Believe and repent. 2 things that the Lord wants us to do today. Number 1 C is conviction. 2 Kings 19:27. Lahat ng gawa mo, aking nalalaman. Ang hinaharap mo, pati pinagmulan mo. Wala tayong maitatago. Conviction. Honesty. Tapat. Maging tapat tayo sa sarili natin. Aminin. Huwag tayong pasaway na may mga bagay-bagay na dapat tayong pagsisihan at baguhin sa ating sarili. Okay? Meron. Sana yung first word. Proverbs 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kalulugdan ng Diyos ang nagbabalik loob sa kanya. Kalulugdan. You see, every time we go to confession, like what you did yesterday, halugod-lugod yan sa paningin ng Panginoon. Kasi yung galing. Contrition is the next C. Pagsisisi tungkol sa ating kasalanan mula sa kaibuturan. Servant leaders know so much about the sins against the commandments, the sins against the church. Alam niyo ba yun? The sins against the corporal works of mercy, the spiritual works of mercy, and the capital sins. Alam niyo ba lahat yun? Hindi na natin isa-isahin yun. Eh, bukas na tayo matapos. No? Tinalakay ni Sister Gina yung sins against the commandments. But what we almost forget most of the time is the sin of omission. Sin of omission. Na meron tayong dapat na mabuting bagay na gagawin pero hindi natin ginagawa. Omission. Nandiyan yung cold treatment mo, shoulder mo, ayaw mo na, naiiwas ka. Pero mo na bang kamayan at batiin, sis, oh bro, kamusta? Hello. Or just give a smile. Smile. Nabura na lahat yun. Di ba? Eh, smile na hindi naman ngiti yung aso. Smile na gagahin ka. Just a smile, a hug, a takip, sa shoulder, and all that. Wala tayong maitatago sa Panginoon. So, Isaiah 57, sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa.
Ang sarap ng pakinggan, ano? Ibabalik ko ang kanilang pagtitiwala at trust and hope in me. Sabi niya yung philosopher na si Socrates, hindi si Socrates Villegas po, ha? An unexamined life is not worth living. An unexamined life. Kumbaga, ang isang buhay na hindi mo pinag-iisipan, pinagdinilayan sa at the end of the day or at the beginning of the day, walang kabuluhan. Ay, ito ang gawa ko ngayon maghapon. Ito yung kamalian ko. Ito yung mga kabutihan ko. Ito, unexamined life. Keep on examining yourself. Not only during Advent, not only during confessional, not during your Mass, but every day, every night, every morning. This is what we call personal relationship with our Lord. Lord, nasaktan kita kanina. Kasi pinilit kong hingin yung sukli kong 20 pesos doon sa Grab driver. Hindi ka nagbayad. Senior ako. Galit pa pa. Pag hindi ka binigyan ng discount. Without considering ang mahal ng gasolina. Things like that. Lord, nagsungit ako. Kasi yung biyanang ko, dumalo na naman. Nangihingi na naman ng pera. Anong saloobin mo? Be honest. Examine yourself at night. Lord, I'm sorry to fail you. I fail to become kind, maging mabait doon sa tao ko. Patawarin mo. And then the next day, you will receive Holy Communion. Patay. Servant leaders. Kasi nakakahiya. Lahat ng tao sa pews tumayo para mag-receive ng communion, maliban sa iyo. Kaya tatayo ka na rin. And what kind of sacramental confession or communion are you receiving? Sacrilegious communion. Karimari-marin. Nagtanggap ng katawan ng dugo ng Diyos. Communion. Sacrilegious yun. Every time you think that there is mortal sin, no matter how venial or what it is, immediately we go to confession. Or if not, the soonest time possible. Huwag nang padamihin or padamihin. Father Dave Concepcion always said, always, kasi CPA yan, always do self-auditing. Self-auditing. CPA yan, Mercy, at si Cecily. Now, an introspection, however, in introspection, let us ask ourselves these questions. These are rhetorical questions. Huwag niyang sagutin sa akin. Who am I in this parish, in this community? What have I become after being here and serving for many years? Ano na nangyari? Sino na ako? Am I a source of inspiration or a source of desperation? So nakikita ka ba ng na-inspire sila sa'yo? O yung desperation kasi ayaw kong makita kita yan. Sa bungira yan. Bunganira. Am I committed to my ministry? Or do I just treat it as a job? Papasok ako, attend ako, pagka gusto ko. Pag hindi na, hindi pwede. Meron kami staycation. Birthday ko, mag-overnight kami, etc. Who is your master? If you say the Lord, a servant, who is your master in this community? As a leader of BEC or LRO, do you have a heavy heart against someone? Are you harboring resentments, grudges, envy, and unforgiveness towards each other? Waring wala siya dito. Waring sa susunod, baka sakali, may batch 2, si Monsi. Are you harboring? Ang tagal-tagal naman sa nga ng loob mo. Bago pa nag-pandemic, ito 2026 na election ulit isang taon ng iba. Nandiyan pa rin. You are a victim. Kawawa ka. Alam mo, pag dala-dala mo yung sama ng loob mo, yung tao na kinasasama mo na loob ay masaya. Diyos ko. Nagmumuling, nagsishopping. Pero ikaw, nagmumuk mo. Dala-dala mo ang bigat ng mundo. Kasi hindi ka makapagpatawa.
Have you been a blessing to somebody lately? Or are you a curse? Pasok ka. Ayaw ko Diyos. Are you a blessing in this parish? Are you a servant, leader for all? Or of the few only and exclusive? You have 20 members, you have 50 members in your group, and you are the leader. Are you being respected and followed and submitted to by your members? O dahil nakifeel nila, may pagkapapangkat-pangkat, may faction and division in your small group. O, Sister Marina, sino yung kinalabit mo si Sister Dodo? Who are you seeking as you serve in this community? Your self-glorification or the glory of God? Are you here for the applause of men or for the applause of God? Mahilig ka bang magpapansin? O mahilig ka namang mamamansin ng kamalian na iba? Magpapansin, iba yun. Nagpapansin. Bakit yun ang suot mo? Para ka naman pupunta sa ano? Maliligo ka pa o matutulog? O may prayer meeting tayo, di ba? Ako yan. Bakit yan ang suot mo? You know? Namamansin ka. Lahat mali nakikita mo. As a member of your organization, have you submitted yourself obediently, honestly, with humility to your leader? That is headship and subordination. As a leader of your ministry, have you prevented conflicts in your group, or have you allowed allow this to dumami and dumami, to try? Pag nagsumbong sa iyo isang member, papanigan mo agad. Dalawa na kayo. Ikinalat mo sa isa. Tatlo na kayo. 10 lang kayo doon. Yung 3, yung 5, hati na kayo. Di ba? Meron ganun, di ba? Merong grupo yan ni ganun. Sa isang grupo, ilang kayong pangkat-pangkat? Kung 2 po kayo, siguro may 3 pangkat-pangkat yan. Pangkat ni ganito yan. Kampo ni ganito yan. Kampo ni ganito. Is your ministry all about God or is it all about me? Ako. How are your priorities? Are they still aligned with God's promises? How do you spend most of your time? Roblox or rosary? Milk tea or ministry? Backstabbing or blessed? How do you spend your time? And then you say, wala akong time. Pagod ako. Namamanid yung kamay ko. Kasi nag-text na yun, word pick and all that. How do you look at yourself as a servant leader? Are you religious or spiritual? Religious or spiritual? Or do you know the difference? Religious? Spiritual? Another topic yan. Hindi ko malibigay sa inyo. Gagawin ko na ngayon. Gusto ba niya ipaliwanag ko ng konti? Are you religious or spiritual? Religious when you do not fail to do everything in church. Misa, paluhod-luhod, collector, what else? Lahat, prosesyon, blessed sacrament, lahat yun. And then, pagdating sa bahay, what kind of relationship do you have with your family? With your husband, with your wife? Anong ugali, attitude meron ka pa rin? Does it reflect the kind of religiosity that you have, that you just practice inside the church, outside the church? That is spiritual. Which is higher? Spiritual. Religiosity, ritualized. Holiness. Ritual lang. Pakitang tao ng kadalasan kung wala sa loob.
Wala sa kaibahan. But spiritual is more becoming of a servant with that. Religion, spiritual. Ang lola ko spiritual. Kaya ako sisimba kasi I see my grandma pray, how she prays. You cannot teach our children how to pray. Our loved ones in the family, unless they see us pray, nakikita ka. Si lola ko. Nakita ko yan sa lola ko. Bulong na bulong. Diyos, bisa may alam. Hindi ko kastila ka. Kasi wala ko ng araw. Nakita ko. Are you just a critic or a bystander? Critic. Bystander. Tatambay-tambay lang. Present. Pacheck lang ng attendance. Tama lang ang ginagawa. Tapos, magte-text na. Alam mo, yun nangyari, wala ka sa meeting kasi ganito. Patay. Many of us, how committed are you in the ministry? Are members of Era, Bungangera, Intrigera, Echequera, Lacuachera, Bungangera, ano pa? Intrigera, Sumbatera, Lasinggero, Era, Sabungero, Babaero, Pakialamera, Islavera, Sulsulera, Usisera, Lacuachera, Basagulera, ano pa mga era, lalakero. Di ba? Yeah, marami tayo, meron ng ministry na ganyan. Members tayo ng era. Sabi nga niya mo, are you the queen of TWL? Chismis na walang lago. Kay Monsi yan. Monsi, Mat Claro. Nung magbigay siya ng to. Queen of TWL. Chismosa. Chismis na walang lagot. Or, are you the director now of PGH? What is PGH? Director. People, person, giving hope. Amen? Become persons giving hope. PGH. Letter C. Number 3, the third C is conversion. Change or transformation. Ito yung pagbabalik Lord tungo sa kabutihan. 1 John 5:17, ang lahat ng gawang hindi matuwid ay kasalanan. Katulad ng binabanggit natin, hindi lahat ng gumagawa. Kala nila lahat. Ginagawa. Karamihan. Hindi. When you confess your sins, Father, I have seen my last confession dahil itong nakarang Quaresma. Nagkaroon ba ng pagbabago? Since your last confession. I mean, hapon yung last ko niya? Yung prior to yesterday. You know, for me, personally, I keep a journal of what sins I have written, I have confessed. And the date and even the name of the parish, the priest. And then I evaluate myself. Then na-check out ka na, na-cross out ka na. Or, we go to confession again and say, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, Father, word without end. Amen. Yung kasalanan kong in-confess noong isang buwan, nung Quaresma, nung birthday ko, yun pa rin po ang kasalanan. Ganun ba tayo? As it was in the beginning? Where is transformation? Where is the change?
that God is expecting from us. Now, what are the signs that we are getting there? Signs. There are no shortcuts to holiness. Walang shortcut, mga kapatid. Hindi pwede. It's proseso yan. Walang instant yan. Bihira lang yan. Kay San Pablo lang yan nangyari. Di ba, no? Brother Moises. Na kung saan instant nagkaroon ng conversion. Pero tayo, unti-unti, little by little, every day, little by little. Pumunta mo kayo dyan. Pinahirapan niya. So, conversion must be an ongoing, not seasonal. Meaning, yung mahal na araw ka lang makukumpisa. O panahon ng Advento, magpapasko. O birthday mo, seasonal. Hindi pwede. Conversion is a day-to-day struggle. A call to holiness is every day. Lahat tayo dumadaan dyan. Walang instant holiness. Once prayer life changes, ano ba? Ingratitude is one of the worst sins, sabi ni Father Chris Gilbert. Another sign that what we are getting there is we become grateful. We are grateful to God. We become faithful to God, to our commitments. We become more prayerful. These are signs that we are getting there. As Saint Padre Pio says, Our Lady has never refused me a grace through the recitation of the Rosary. So I abandon myself in the hands of Mary, and she takes care of me. Ganun. Kailangan natin si Maria. Sabi ni St. John Bosco, whenever you are tempted, say a Hail Mary, and you will win. Sabi ni St. John Bosco. Natutukso pa na maging sumbatera, yung gitera. He said, Hail Mary, full of grace. Sorry, and then you can. Sabi ni St. John Bosco, isang weapon. Romans 8:18, the pain that you are feeling cannot be compared to the joy that will happen. Romans 12, verse 2. Huwag na kayo umayon sa mundo sa ito. Diba? May sinasabi dyan. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalawagan ng Diyos. Hebrew 4:13, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Specifically, as servant leaders, we must turn away from these non-Christian practices. Pamahiin, superstition, anting-anting, mananawas, mga fake healer, na kung ano-ano, di ba? Mangkukulam, yung feng shui, astrology, horoscope, numerology, astral projection, manghuhula. Pag hindi mo na pupunta ako sa Quiapo, ang paborito ko, manghuhula. O ano ba sinasabi na, kung lumabas ngayon, dahil ma-aksidente ka, hindi ka nakakatin ng simple, hindi ka na mag-meeting kasi itakabasi ka dun sa horoscope. If you are a true servant leader now, do you still practice these superstitious beliefs? Sabi mo na mawawala eh. Meron! Ano yung mawawala? Mababawasan ang paniniwala mo sa iisang Diyos na nagligtas sa iyo. Niligtas ka ba ng manghula sa Quiapo? Ni sarili nga niya, hindi niya kayang iligtas at payamanin at hulaan ko anong matatama sa loto at sa bingo o whatever it is. Tama, di ba? Isa yun. Sila lang kumikita. Nauuto ka. Nahahati pa ang pananampalataya mo. Meron kang crucifix. May Buddha ka naman doon sa kabila. Meron ka naman kumakaway-kaway na ang ganyan. May puso. Di ba? Isa lang ang Diyos. Huwag tayong maniwala kung saan-saan. Meron. Mawawala. Walang mawawala. Meron. Nagtatampo. Exodus 20:20, I am a jealous God. I am a jealous God. When I have problems,
Hindi naman nawawala. What I do is surrender, submit, and sleep. Before this talk, I had to see my ENT for my throat. May asthma po ako eh. Sabi nung bawasan ko ito ang daldan. Fasting. Paano, Dok, meron akong talk sa ganitong presyo. O, magpahinga ka, magmalamat test, may plus. Pahinga. Ito gaman, inumin mo ito, ganyan. Sige, sinunod ko naman. Ay, may boses naman ako. Kaya lang, sabi naman ng doktor ko sa necro, meron akong CK eh. Ano yun? Yung choking, hindi choking. CKD, choking dun, no? Choking dito. Chronic kidney disease. Meron ako yan. I have cysts all over. Oh, ganyan. I don't care. Sabi ko, Lord, trabaho natin to. It could be my last RGG delivery. I don't want to fail my brothers and sisters, my prayer warrior who are praying for me. When I stand before you, Lord, it's you who will talk. Use me, melt me, mold me, use me. And this is exactly what the Lord is doing to me right now. Amen. Amen. Never pray for a painless life. Hindi pwede yan. Sabi ni Archbishop Fulton Sheen, who by the way will be beatified on September 24 this year by our eminence Cardinal Tagle in the States. He will be the one officiating the beatification of Archbishop Fulton Sheen. He said, unless there is a Good Friday in your life, there can never be no Easter Sunday. Yung ganun. Unless there is a Good Friday in your life, there can be no Easter Sunday. Ang masama, pag tayo palagi na sa Good Friday, no? As servant leaders, makita sa atin yung mga bunga ng Banal na Espiritu na hindi sa akin ni Pope Francis, pagkagaling mo sa meeting, sa para kang galing sa Pilar Pablo. Be joyful. Alive. Because Jesus is alive. Amen. Amen. Forgiveness is one of the changes. Forgiveness is the softest part in the heart of God. Softest. Ang gusto talaga yung magpatawad. For anyone, malalapit talaga para magpakumbaba ang mga ng tao. No conditions. No interrogations. Bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa? Bakit mo... Hindi niya tinanong. No instructions. Only say, go and sin no more. Okay. Sin no more. We no longer say, I'm lucky. Swerte ko talaga. Yung pangalan Rosalina, swerte talaga yan. Walang swerte. Pag ikaw ay blessed ng Holy Spirit, I am blessed. Give the acknowledgement and gratitude to God. Siya saying, swerte ko talaga. Tumangan na naman ako sa loto. O, swerte ko. Ano yun? Swerte ko talaga. Kasi nagbayad yung may utang sa akin. But thank you, Lord. I am blessed because you love me so much. Thank you. Give the gratitude to God. Don't stop saying, swerte ko talaga. I am blessed. Sabi ni St. Ignatius of Loyola, let us think of nothing but serving God. Let us think of nothing but serving God. He will readily provide whatever else we need. Totoo naman yun. Yung mga hinihingi natin, hindi bigay naman ng Panginoon. So many times in my life. Hindi na, ang dami kong kwento eh. One miracle in our life, in my life, yung anak ko nakasama ko. Si Donna. At 4 years old, she was comatose for 43 days. Doctors had given up her for nothing. Irreversible case niya. Brain encephalitis.
miracle. She is with me now, 52 years old. Doon, please doon. Hindi niya makikita kung ano man. Sabi ng doktor, mabuhay man yung anak mo, pagdasal mo na. Kundi yan, bedridden, lumpo, habang buhay na nakahiga. At lakad na. God's plan. We don't know what God's plan is. Yung tatlong anak ko umalis, nag-abroad. Ang plano ni Lord, siya pala yung makakasama ko in my ministry. Sabi ng ano, ito muna ha, marami pa akong gusto sasabihin. Brother Ricky, okay ba? Sige lang po. Nag-merienda naman kayo kung hindi na ako nag-merienda eh. If you quit because somebody criticized you in this servant leadership in this parish when you are, it's a job. This is a distinction between ministry and job. If you quit, umalis ka because napintasan ka. It's a job. If you keep on serving, it's ministry. Ministry. If you quit because no one praised you or thanked you, it's a job. But if you stay, even with nobody recognize you, your efforts, it's a ministry. If you are doing it just because no one else will, walang gagawa eh, ako na lang talaga. It's a job. But if you are doing it to serve the Lord, it's a ministry. Saan kayo na? Ministry? Or job? Walang gumagawa, no? Ikaw lang. Ministry. Walang choice. Pope Leo said in his No Pentecost choice. message last year in No 2025, choice. the Spirit shatters inner chains and gives courage to do us. To do it. Parishes can get stuck behind closed doors. Some people, same ministries, same fears. Sabi ni Pope. Behind closed doors. Kaya, na ano yung synodality? Remember? Walang maiiwan, walang magpapaiwan, walang iiwan. Sama-sama. Maybe it's time for you to invite the youth. By the way, the youth ministry of the Santa Clara Charismatic Community, so very active. We are not afraid to be taken over, to give up our position. We see them as the council of elders in the future. The youth of the day. Are you welcoming? Are you welcoming the youth? Or are you a closed door ministry? MRO. Pope Leo also questioned, do you feel a part of a greater whole? Or apart from everything, everything withers. Yung nalalanta, naluluoy. withers. Yung nanunuyot. Yung nanunuyot. Tagtuyot. A parish withers. Kailan daw nanunuyot? Sabi ni Pope Leo. When it becomes a closed circle. Same people, same ideas, same voices. New folks walk in and feel like they're interrupting something. Afraid of change. Of being outdone and outsmart. Of losing control. To those who are in position. Closed door. These are the inner chains Pope Leo XIV talks about. Closed circle, the same 10 people, she said, running everything and meetings feel like a family reunion. You are not invited if you are not an invite. But if it is a communion of parish leaders, the same 10 people are constantly asking, sino pa ang pwede natin tulungan? Sino pa ang pwede natin isama? Sino pa ang pwede natin i-raise up and elevate in this ministry? Cardinal Tagle said, we should not keep Jesus to ourselves. That's not discipleship. That's selfishness.
One test, I would like to summarize. Matapos na ako. Ang ganyan. Baka last ko na ito eh. Oo. Kasi ano na eh. Wala na ko ilang taon na ako. 33 ako nasa charismatic dyan. Pasay. 1980. 46, 47 plus 33 because 80 sa August. I'll be 80. Isa ka na. Lalakas pa ako. Oh, God willing. God willing. God's plan. God's plan. Servant. We are all servants here. Okay? S stands for what? Salvation. Salvation. That we servants need salvation. We still need God. Do not think mahaba na ang serbisyo mo. Oh, okay na ako. Sabi nga ni Brother Kapon, may langit points na ako. May pogi points na ako sa langit. No. Salvation is for repentant sinners. Naka-reserve. Are you a repentant sinner? I am a sinner. Yes, sinasabi natin. But are you repentant? Nagsisisi ka ba? Nagbabalik loob ka ba? Nagsisita ka ba na magbago? E stands for eternal perspective. Living each day with heaven in mind. Pope Leo recently said, our ultimate homeland is in heaven. Eternal. Lahat ng ginagawa mo, kailangan may pagmalawakan, malayo, malawak, nakakahilat na. Hindi lang bigot eh. Narrow-minded. R stands for relationship. How is your relationship with God, with others? Always, always. God first. And how can we sustain good relationships? The late Brother Paul Aguas, one of the late servant leaders we used to have earlier, he said 3 things. In order to maintain good relationships, see the good in the person. See the good. Anak yan ng Diyos eh, hindi lang ikaw. Offer excuses. Hindi nakatulog kagabi kaya nainitang ulo. Offer excuses. And assume the best. Hindi ng tao yan, alam ko yan. Ayun lang yung pinagdadaanan niya. Kaya ang relationship ng mag-asawa, mag-anak, community, servant, maayos. If you see the good, assume the best. Offer excuses. V stands for veracity, the truth. The other man used to say, ano sinasabi lagi ng Ebanghelyo? Pag mayroong awayan o pagkakaiba ng opinion or differences in opinion, anong sinasabi? Yun. Ano? Balikan natin ang Ebanghelyo. Ano ang sinasabi? Hindi yung sinabi ni Monsi. Hindi yung sinabi ko o ng speaker. Balikan ang Ebanghelyo. So, attitude. Attitude needs to be redefined. We have to redefine our problems as opportunities to grow in faith, in courage, and strength. Di ba? Pagka yung attitude mo na, yung bang, talaga ganyan na talaga yan, hindi na magbabago yan, ganyan na talaga yan. Mana-mana yun sa nanay niya, sa lola niya, pamilya niya, ganyan talaga, mga ko talaga yan, mga musigulero lahat yan eh. Para ba, attitude, how you take people. Nurture. And no one is indispensable, mga kapatid. In this ministry, no one, you and I, pwedeng palitan. You know, when Cardinal Gaudencio Rosales was interviewed on his retirement, the newspaperman asked, Cardinal, how would you like to be remembered? He simply said, Cardinal Rosales said, I want people to forget me. I want people to forget me. So nurture. Yung mga susunod. Alagaan, ihanda, iprepara. Para sa sa araw nito, nawala, nag-abroad, nagkasakit,
namatay, may papalit. You don't hold on to power for life. Let Jesus, inawanan niya yung mission niya. But not totally. He sends us the Holy Spirit. And T stands for time. Make every moment count. Don't live in the past. You become depressed. Don't live in the future. You become anxious. Balisa, ano mangyayari? Baka mamatay na ako bukas. Baka operahan ako. Baka, hindi mo baka. But live in the present. You will find peace. Live in the present. S, salvation. E, eternal perspective. R, relationships. V, veracity. Always speak the truth. Kahit ikaw na lang mag-isa ang nagsasabi ng totoo. B, ano ba sabi ko? A, attitude. And nurture, alagaan ang bawat isa. No one is indispensable. Maging tapon kayo, dependability. That when the leader is suddenly has an emergency like what we usually do in our community, that happens in our community, meron lagi tapon na handang tumangga na tungkulin. Ay, hindi mo naman nakasadyo. Tapon, maging tapon. Pasa ka kung saan butas. Ay, Tapon. Ginawa ko nitong tapon eh. every day, Servant ka. I'm going to reveal to you the secret of The sanctity. servant of all. Gusto niyo maging banal? Simple lang. Babalik ko na nga sa'yo. For 5 minutes every day. Quiet your mind, your senses, everything. Your ears. And then dwell into the temple of the Holy Spirit in you. And speak this prayer. Prayer. Mas prayer natin po. Closing prayer na. O Holy Spirit, soul of my soul, I adore you. Enlighten, guide, strengthen, and console me. Tell me what I should do. Give me your orders. I promise to be submissive in all that you desire of me and to accept all that you allow to happen to me. Grant only to me to know your will. Amen. If all day, every day, ginagawa natin yan, umasa tayo na ang ating mga pagsubok will be directly in great proportion to the grace that we receive doon sa mga pagsubok na darating sa atin. And the gates of heaven is ready to receive a servant leader, always mindful and living in the Spirit. Amen. Once again,